tapos dadalhin sa Hajang, and then may homestay muna doon. Pwede siyang tote bag like this. Kaya nito yung init. Meron pa ba ako nalimutan? Pero kung malalim yung tubig, hindi ako magsiswimming doon. Personal bag. Ayan. Hi guys! I'm still here in Hue, Vietnam. It's already 8:30 p.m. and tomorrow I have a flight to Hanoi at 11 a.m. So, sa tingin ko, wala na akong oras para mag-prepare tomorrow ng mga gamit ko. Kasi tomorrow night, I will be leaving Hanoi din to go to Hajang para gawin yung Hajang Loop Tour. So, yeah, I need to prepare now kasi tignan nyo naman yung gamit ko. Nagsabog na dito. So, yung Hajang Loop Tour, it's a tour sa north of Vietnam. Tapos, naka-motorbike yon. So, there will be an easy rider or may kasama ako na rider. And ako sa likod niya. Tapos, syempre, magdadala ng bag. And that will be for a few days. So, yung binook ko is 3 days, 2 nights na tour. Meron ding option na 4 days, 3 nights. So, dalawang options yon. Since naka-motorbike, hindi ako makakapagdala talaga ng sobrang bigat na luggage. Ito yung gamit ko from Manila to Vietnam mismo. Nag-email sa akin yung Road Kings this morning. Nandun yung reminders for the upcoming tour. And nakalagay doon na ang maximum na pwedeng ilagay lang sa motorbike is 35 liters and not over 10 kilograms. So ito, 35 liters naman siya. And hindi naman siya lalagpas ng 10 kilos, pero parang feel ko mahirap siya kapag ilalagay ko siya sa may likod ko kasi ang bulky niya rin. And ayun, may laptop din siya. So sa tingin ko, kailangan ko ng separate na bag for that. So ang balak ko is that dadaling ko itong bag ko na to plus itong laptop and may other stuff. Tapos, dadaling ko rin yung small bag ko for the Hajang Loop Tour mismo. And then, iiwan ko na yung itong malaki, pati yung laptop doon sa may homestay. Kasi ang mangyayari is, from Hanoi, susunduin ng bus. Tapos, dadalhin sa Hajang. And then, may homestay muna doon before the actual start of tour. So, doon iiwan lahat ng mga gamit, luggage, gadgets, ganon. So, meron naman silang safety locker, I think. Kasi sabi sa email na, yung gadgets and laptops, ihiwalay siya. So, yon. I think it's safe naman. And also, kasi yung binook ko sa Hanoi na hostel is for 1 night lang. That's for the night before the Hajang Loop Tour. And then, another night pagbalik. So, para hindi na ako rin mag-iwan ng bag dun sa my hostel. Kasi medyo mahirap na, maraming tao sa hostel. So, kaya di ko na siya iiwan doon. Dadaling ko na lang siya doon sa may Hajang para extra safe. Let's start! So, para sa mga gamit ko, mga damit, and other essentials, toiletries, ito yung gagamitin ko. So, I got this from Decathlon. Wala pa yatang 1K to. Binili ko siya kasi ang packetable niya. So, ginawa ko is sinabit ko na lang siya doon sa backpack ko. You know, ang liit lang. And then, kapag binuksan siya, ayan. This one is 15 liters pala. So, marami na siyang laman. Ayan. So, pag binuksan nyo siya, ayan. Magiging malaking bag siya. So, pwede siyang tote bag like this. And, pwede rin siyang gawing backpack. Ganyan. Basta nakakabit yan dyan. Later, ayusin ko. So, ito rin yung ginamit ko actually nung pumunta ako sa may Bacma National Park kahapon. Nandito lahat ng mga gamit ko. Except, pinalipat kasi siya sa waterproof bag during the hike. Anyway, so ito yung gagamitin ko. Marami siyang pockets din. Ito. Tapos, ito sa harap. Ayan. Tapos, meron pa dito. Tapos, may lagay ng tubig or mga payong-payong. Basta yan. Sobrang spacious niya. And manipis lang siya pero mukha siyang matibay. Start muna tayo sa may mga dadalin kong damit. So, for Hajang Day 1, nakalagay is pants and gray sleeveless top. Okay, so ito yung isa. I will be bringing my pants. Pinili ko na mag-pants na kasi for sure mainit sa
kalsada. And hindi naman naka-car. Kaya for sure babad yun. And then, gray sleeveless top. Tada. Yan. Sleeveless yan na top. So, ito yung mismong lagayan ko dito sa loob. Nilabas ko na lang siya para mas madaling ma-access. Paghiwa-hiwalayin ko muna siya. And then, for day 2, gray shorts. Anong gray shorts? Ito. This one. Kaya-kaya nito yung init. So, sige, laban na. And then, black top. Okay, so, here's my black top. Ano lang to, as in plain shirt, Uniqlo shirt. Tip lang. Nabili ko to sa kids section ng Uniqlo. So, ito yung parang basic cotton tee nila. Pambata to. But, kasya siya sa akin. So, ang height ko is 5 feet. Kung gusto niyo ng shirt na mas mura, go, bilhin nyo to. Next is for day 3, leggings daw. Okay. I have here my leggings. By the way, kakapalondry ko lang kasi ngayon. Kaya, ngayon na rin ako talaga nag-ayos. Leggings. So, covered ulit tayo. Ayan. And, pink na Uniqlo shirt. Again, from Uniqlo ito, kids section. Nakita ko lang yan sa TikTok. Life hack daw yan. And, tama. Okay naman yung shirt. Okay, so all good na para dun sa mga basic na mga gamit or mga damit for hajang. Itabi ko na to. And then, yung mga additional na lang. So, ang nakalagay dito sa akin is jacket. So, we have here our jacket. Ito, nabili ko to sa parang thrift shop on IG. Ayan. So, ito siguro baka susuotin ko na lang siya always para hindi dala-dala. And then, swimwear. So, kasama kasi dun sa hajang tour is meron kasi dun parang waterfalls at saka bamboo rafting sa river. So, naisip ko baka kailanganin ko ng swimsuit. So, nagdala lang ako nitong swimsuit na to just in case. Pero kung malalim yung tubig, hindi ako magsiswimming dun, 'di ba? Kaya nyo na yan. So, ayun pala, yung for background lang. Kaya dala-dala lagi sa motor yung backpack or yung mga gamit. Kasi pa-transfer siya every day. So, iba-ibang homestay siya. So, hindi siya yung tipong iiwanan niya lang yung gamit on one hotel sa hajang. Tapos, babalik kayo doon ulit. Then, the next day, balik. So, palipat-lipat siya. Kaya, lagi talagang dala yung bag. So, parang yung homestays ay parang yun lang yung tutulugan for the night. Ganun lang siya, basically. So, ayan, this is our swimwear. So, isang pares plus isang top na additional. And then, underwear. Gaano karaming underwear yung dadaling ko? Sige, medyas muna. Okay. 1, 2, and 3. So, nagdala ako ng 3 pairs of medyas. Kasi napansin ko rin kanina, nung gamit ko yung sapatos ko, medyo masakit pala siya sa paa kapag nilakad mo siya ng sobrang tagal. Parang dun sa thumb ng paa, medyo siya. Kasi ang weird din nung apak ng paa ko actually. Kaya, ayun. Nahihirapan ako kapag sobrang tagal na lakaran. Ayun. So, meron akong 3 pairs of socks. And then, after that, undies. Yung undies ko nandito. Ayun. So, we're good with the basic necessities. So, may damit na, may undies dito, and merong medyas, meron na ring swimwear. So, I think we're good na pagdating sa mga susuotin. So, what we need to prepare next na lang is toiletries, tas yung small bag na dadalhin, like gadgets and other small things. Okay, so ilagay ko muna to sa loob. Try lang natin. Sana po ay magkasya. Ayan, so far may space pa naman. Ito sa gilid. Yan, perfect. Tapos, siguro dito ko na lang ilalagay yung mga undies ko. Sige. Skip ko muna to. Huwag niyo man tignan yung mga panty ko. Okay, so, ending.
Nilagay ko lang din dito lahat ng underwear ko. Kasya naman siya. Ayan. So far, ganito yung laman niya. I still have space. So, medyo madami pa actually. So, next ko na ayusin ay yung toiletries. Ito yung gamit ko ngayon dito sa hand carry. Pero hindi ko alam kung kailangan ko bandalin lahat. So, let's check kung lahat ba ay dadali natin. So, of course, sunblock. Ayan, nabili ko to sa may Hoi An for 152,000 dong. Ang ganda nito, ang SPF niya ay 100. Ayan, ang pangalan niya is Banana Boat Sport Ultra. Ang ganda niya, hindi siya malagkit and okay siya. Although, nung nabili ko siya, too late na kasi nag-tan na ako ng bonggang-bongga. Anyway, ayan. So, dadaling ko to for sure. Next one, ito, Nivea Sun Extra Protect. Ito naman galing tong Chiang Mai. Tapos nabili ko to sa may parang 7-Eleven. O 7-Eleven yata talaga yon. Kaso, di ko na siya mahanap kung saan. Basta ito. Yan, maganda to para sa mukha. Ang wala na nga siyang ano eh. So, titignan ko na lang sa Hanoi. Baka meron ito. Next, magme-makeup pa ba tayo? Wag na mag-makeup. Magmahulas din. Perfume. Wag na rin siguro kasi pampabigat lang yan. So, next is my menstrual cup. Ito, kailangan na kailangan ko talaga. Tsaka itong parang hugasan niya. Kasi, according to my period tracker, magsa-start yung period ko sa start ng Hajang Loop. So, I need to prepare. Next is, ano pa ba? Feminine wash, of course. Tapos, Dio. So, ang ginagamit ko is Salt of the Earth. Medyo matagal na sa akin to. Maliit lang siya. Ang pangit na itsura niya. Basag-basag na. Ayan. Salt of the Earth. Tada. Toothbrush. So, meron ako toothbrush dito, yung Colgate. Pero, parang mas gusto ko gamitin to. Ito na lang gagamitin ko. But, meron akong toothpaste. Yun yung gagamitin ko na lang. Nasa banyo siya ngayon. So, lilipat ko na lang dyan. What else? Shampoo na small. Daling ko na lang din. Baka walang shampoo doon. Ano pa ba? Soap. Sige, magdala na rin ako ng soap. Ayan. Ito, galing pa yata itong kung saan. Thailand. Sa may Chiang Mai. Ayan. Yun na muna siguro yung dadalhin ko for the tour or for the loop. And ito pa pala. Napkin with wings. So, hindi talaga ito usually yung ginagamit ko. Naisip ko, susuotin ko na lang siya kapag matutulog ako kasi baka mamaya matagusan ko yung kama dun sa mga hotel. Nakakahiya naman. Also, ito pala, nagdala ako ng menstrual pants. So, ito, never pa ako nakagamit nito, pero magdadala na rin ako just in case. Ganito siya kalaki. Para siyang underwear pa rin, except for period siya. So, ganito. Hindi ko pa siya natatry, pero naisip ko lang, baka kasi mamaya sobrang tagal nung motor. Tapos, baka masaktuhan na first day ko, second day ko. Siyempre, heavy yung flow that day. Tapos, baka matagalan bago makapunta sa homestay or walang stop. Kasi nga, siyempre, probinsya yon, kalsada. Baka walang matigilan. So, naisip ko na in case maabutan ako ng first day or second day ko sa Hajang Loop, magsusot ako nito. So, nagdala ako ng dalawa nito just in case. But still, mag-menstrual cup pa rin ako. Meron pa ba ako nalimutan? Gadgets. So, yung gadgets, ito, lahat naman nandito. But, siguro, ang dadalin ko na lang is yung mga charger. Kasi I have here my hard drive din. Siguro para hindi na rin siya masira at matagtag sa motor. Kasi, syempre, mahirap na pag nakalug-kalug yan. Iiwan ko na lang siya dito sa may hand carry na bag. Dito sa may bag smart. So, ayun. Baka tatanggalin ko na lang yung iba dito. Mga wires na lang. So, ayun. Lahat naman nandito. And then, for my cameras, sige, pasok ko muna to. Okay na yung toiletries and all. Yung jacket ko nandito. Next, tabi ko muna to.
Ang next is personal bag. So, ito, Uniqlo bag siya. Dumpling bag yata yung tawag dito. So, ito yung dadaling ko mismo sa akin. Susutin ko siya habang nasa motor, habang ito nasa likod ko. And dito ko kasi ilalagay lahat ng cameras ko. So, meron akong Action 4 at saka itong gamit ko ngayon na Osmo Pocket. And yun yung ilalagay ko dito. And then, siguro, ito, meron akong small na pouch na kasama nung DJI mic. So, dito ko usually nilalagay yung mga batteries, extra batteries, tapos mga ND filter. Yan, gaya niyan. So, ayan. So, dito ko lang siya lalagay. Actually, kapag lumalabas ako, ito rin talaga yung dala ko. So, iyon. Mayroon akong nilalagay na wipes kasi hindi lahat ng CR sa Vietnam ay merong tissue or bidet. So, ayan, wipes just in case. And I also have here my meds. Ito pala yung nalimot ako ilagay dito. Nakaganto siya. Medyo lasog-lasog na nga yung itsura niyan dahil laging nasa bag yan. So, ito yung gamot ko naman. Ito lahat ng gamot ko. Ayan, nandito siya lahat. Plus, yung reseta sa akin nung doktor for my gastroenteritis. Tapos, meron ako dito barf bag. Galing pang Cebu Pacific yan. Yan. Kasi minsan nahihilo talaga ako sa, lalo pag nasa kotse ako. Grabe ang hilo ko. Lalo kapag yung, yung pabango. Ayan. So, kailangan ko talaga to. Ayun lang. So, nalagay ko lang yan siya dito. Plus, wallet pala. Ito, mini wallet. So, bumili ako ng wallet na maliit. Ayan. Kasi, medyo, nung tinry ko yung normal wallet ko dito sa may bag, nung habang nasa Manila pa, parang hindi na siya kasya kapag nilagay ko pa yung buong wallet ko mismo. Tas kasama yung mga gadgets ko sa loob. So, naghanap ako ng wallet na maliit. Kasi yung pera naman dito sa Vietnam is wala masyadong coins. Halos puro puro papel, puro bills. Kaya mas madali siya kapag ganito. Nandito na rin yung cards ko. So, lagay ko lang siya dito. And of course, importante, passport. So, lagi ko yan dala-dala dito sa may personal bag in case kailanganin and for identification. Also, dito sa may personal bag ko, meron akong nilagay na ganito, personal alarm. Tatanggalin ko. Ito siya. Ayan. Hinihila siya. So, di ko na lang hilain kasi malakas to. So, kapag hinila ko to, ching! Tas, mag-a-alarm yan ng maingay. So, sobrang ingay niya. Tsaka itong bilog dito, mag-gaganon-ganon yung ilaw niya. So, parang lang siya actually to catch attention. If, kunyari, may masamang loob. Kunyari, ninakawan ka or may manyak. Hilain mo lang to para makatch yung attention ng ibang tao or magpanic yung kung sino mang masamang tao. Or ayan. Dinala ko rin to actually nung nasa Bakma ko. Kasi, syempre, kapag kunyari, paano kapag nawala ka dun, at least, kapag meron ka nitong sound, diba, matutunton ka nila kaagad. So, nung sinearch ko yata to, mga 40 minutes yata yung kaya niyang dire-diretso na nag-a-alarm siya. So, I think okay na rin siya talaga. So, ayan, for safety, nilalagay ko siya dito sa may gilid ng bag ko. Meron pala akong dinala dito. Ito, yung binili ko nung nakaraan na sleeve. So, arm sleeves siya. Nabili ko to parang nasa 15,000 dong lang. Diyan, sa may tabi ng parang sari-sari store. For sure, kakailanganin ko siya dahil babad sa araw. So, yun yung actually medyo nakaka-loko kapag nasa bundok. Kasi syempre, mataas yung altitude. So, mas malamig. So, iisipin mo, hindi naman mainit eh. Pero kung tutuusin, sobrang lakas din talaga makasunog ng balat kapag nasa bundok kahit malamig siya. Parang nakakaloko lang yung temperature, pero ganun talaga. Hindi na ako magdadala ng payong kasi sa pagkakaalam ko, nagpo-provide naman yung Road Kings ng raincoat. And ang weird naman, di ba, nasa motor ka tapos nakapayong ka. E di wala rin, bumaligtad din yung payong. So, iyon. Ito, lalagay ko na lang siguro dito. Ayun, so that's it for my Hajang Loop bag.
This is it. Ayan. Meron pa siyang space actually sa loob. Ayan o. Meron pa dito. Yan. So, kaya pa niyan yung gadgets. So, sobrang sakto lang actually. 15 liters to again. So, if may 15-liter bag kayo dyan, that would be enough siguro kung hindi naman kayo wala naman masyadong gagamitin. Ganito yung itsura niya. Sampulan ko kayo. Yan. So, parang ganito siya. Ba ito? Ganito yung itsura niya. Yan. Diba? Madali lang. So, ito, hindi ko siya dadalhin sa airport dahil dami ko naman bag. Baka naman hindi ako pasakayan ng eroplano yan or baka naman pagbayarin ako ng check-in baggage. So, ito, at least alam ko na nakasya siya. So, iibabaw ko na lang siya dito siguro sa bag para pagdating ko ng Hanoi, easier na lang to transfer. So, that's it for this video. I hope nakatulong to in case mag-Hajang Loop kayo. If may tips kayo para sa mga pupunta pa sa Hajang Loop, i-comment nyo lang sa baba. So, most probably, ang video na kasunod nito is me doing the Hajang Loop. Abangan nyo yun. Thank you so much. Bye-bye!